nais mong mag-invest, di ba? 3 options para matuto. So, pinili ninyo na umattend ngayon, di ba? You invested time to learn investing, kaya congratulations. Okay? Kasi hindi pwede talaga mag-invest hanggat hindi mo na intindihan yung papasukin mong investment. Okay? So, by the way, ako po ay isang ex-OFW. Ayan. So, sa Singapore, for almost 10 years, di ba? Hindi ko pinaabot ng 10 taon, 9 years lang. Umuwi na ako, nag-home at last na ako dito sa Pilipinas. So, I am now a full-time IMG and financial educator, and of course, a YouTube thought leader, di ba? And author ng librong Home at Last. So, syempre, nung nasa Singapore kasi ako, natuto ako nitong mga concepts na ituturo ko sa inyo, di ba? And in-apply ko yon based sa aking experience, di ba? As an OFW myself. And I wrote a book, di ba? Home at Last. Kasi wala nga namang forever abroad. Okay? So sa mga OFW, kaway-kaway sa inyo dyan. I hope, di ba, mag-home at last din kayo kasi it's more fun in the Philippines. Okay? So mahal natin ang inang bayan natin. Okay? So ngayon, the title of our webinar for tonight is The Secret to Saving and Building Your Future. So after nitong session na ito, hindi na to sikreto kasi na-i-reveal na sa inyo. So actually, this is the title of the book, okay, ng IMG book, The Secret to Saving and Building Your Future. So the concepts, okay, the ideas na i-share, ibabahagi ko sa inyo tonight, ay manggagaling mismo dito sa libro ng International Marketing Group or IMG. So these are the topics na ibabahagi ko sa inyo tonight: the levels of investing, the right way of saving, how money works, di ba? Types of financial vehicles, how mutual fund works, where to invest mutual funds, financial distribution company, natuturuan ka na mag-DIY, di ba? Do it yourself. And of course, a good starter pack program before ka talaga mag-dive into investing. BTID strategy, ano yan? BTID, di ba? So malalaman mo yan mamaya. And of course, yung simple estate planning strategy and introduction to IMG business system. So the 5 levels of investing, ano-ano ba ito? First is yung tinatawag na healthcare, term insurance. Di ba? That's the very basic na level ng pag-invest. And of course, level 2 is mutual funds. 3 is stock market, 4 real estate, and then 5 business. But for tonight, syempre, hindi natin pwedeng kunin lahat yung oras para ituro lahat yon. So, at least yung first 3. Okay? So, ngayon, kung nais mong mag-invest, bakit? Di ba? Nasagot mo na ba yung tanong na ito? Mahalagang masagot mo yan. Bakit mo nais mag-invest? Kasi lang ba, uso yan ngayon, wala kang magawa, naka-quarantine ka, gusto mong mag-invest, di ba? So, dapat meron kang solid na rason bakit gusto mong mag-invest. Ngayon, meron akong ibibigay sa inyong 2 rason. Una, to beat inflation. Diba? That's the number 1 reason why we need to invest. Ano ba yung inflation? Bakit kailangan nating mag-invest? Bakit yan yung dahilan? Bakit yan yung number 1 dahilan? Dahil, yan yung inflation, yan yung tinatawag na silent killer ng pera natin. Bakit silent killer? O, tingnan mo ha, itong McDo meal. Way back 2003, kung meron kang 100 pesos noong 2003, ilang McDo meal na ganito ang mabibili mo? Ang presyo niya, 25. 4. O, ngayong year 2019. O, ngayong 2020 na lang. Diba? Meron ka 100 pesos, meron ka pa rin nananatili na meron ka 100 pesos. Makakabili ka pa ba ng ganitong set of meal? Hindi na. Bakit? Yung 100 pesos mo, nawala na siya ng value. Bakit? Nagtaas na ng presyo. Di ba? Nagtaas na ng presyo yung bilihin. Ang masakit na katotohanan, hindi lang McDo meal ang nagtataas. Lahat na binibili ng isang tao para mabuhay. Eh ngayon, ang kinikita ng tao nananatili. Di ba? Kaya talagang sinasabi, ang hirap ng buhay. Kasi bakit? Yung income hindi nakakasabay. Di ba? Doon sa binibili niya. That's why we need to invest. Para mabit natin yung tinatawag na inflation. Silent killer eh. Pinapatay niya yung value ng pera natin. When we invest, di ba, nagkakaroon ng purchasing power yung money natin. Okay? So, yan ang number 1 reason. So, tandaan mo yan. And of course, number 2, to achieve your specific goals. Di ba? So, maraming nagtatanong sa akin, ano po bang magandang investment? Chuchu-chuchu, ang daming sinasabi. Di ba? Nanghingi ng recommendation. Hindi ako pwedeng magsabi na, or ganito. Di ba? Bakit? Eh, hindi ko naman kasi alam ang specific goals mo eh. Di ba? Para saan ba yon? Para ba yun mag-build yung dream house mo? Saan?
Kailan? Magkano? Di ba? Para yan sa retirement mo, kailan ka magre-retire? Magkano bang retirement fund ang gusto mo? Pang travel the world? Di ba? Pagkatapos ng COVID, hala, larga. Di ba? So, or pamilya mo pa lang, kakabuild mo pa lang ng pamilya, di ba? Meron kang anak. So, gusto mo, syempre, mabigyan ng magandang kinabukasan yan. Paghandaan mo na yung education ng anak mo. Di ba? So, dapat meron kang patutunguhan muna, maiseset mo muna yung patutunguhan mo bago ka maghanap ng sasakyan para makarating ka dun sa patutunguhan mo. Nagigets nyo yan? That's why, very important, before you dive into investing, you have to set up a specific goals first. Lahat ng ito ay mga pangarap. Di ba? Pangarap natin yung, ay, pangarap ko makapunta sa ganito. So, paano kaya makapunta? Di ba? Yan yung ginagawa natin. Di ba? Pagka nagbabakasyon tayo, nagre-research tayo paano makarating doon. Pinaghahandaan. So, ganun din dapat yung pag-invest natin. Di ba? Pinaghandaan, pinag-aaralan. Ngayon, maraming mga Pilipino or mga tao, hindi natutupad yung mga pangarap nila. Bakit? May mali silang ginawa. Di ba? Madiskarte na sana. Di ba? Masipag ang Pinoy, yes. Di ba? Matiisin, lalo na yung mga nag-abroad. Ay, nako, sobrang matiisin yan. Di ba? Lahat kinakaya. Pero bakit hindi pa rin natutupad yung mga pangarap nila? Di ba? Nagsipagtrabaho na abroad, ilang dekada na, pero walang nangyari sa pagtatrabaho abroad. Kasi mali yung ginawa nilang formula nung pag-manage ng pera. Di ba? Pagka nakatanggap ng income, binabawasan ka agad ng expenses, padala rito, padala doon, di ba? Or kung nasa Pilipinas, bayad dito, bayad doon. Kung anong matitira, yun yung iipunin. Eh, ang masaklap na katotohanan, walang natitira, minsan kulang pa. Kaya ang nandito, utang. So, kapag gusto mo na magbago yung buhay mo, itigil mo na to. Kasi wala talagang kahinatnan yan. Di ba? Anong dapat mong gawin? Do this concept. Pay God and yourself first. If you want to change your financial life, then you have to start, do this, pay God and yourself first. How? Paano ito? Ano ba yan? When you receive your income, mapa-business man yan, mapa-employment man yan, then maglaan ka ng 10% for your eternal investment. Eh yung income mo, pinagdasal mo yan eh. Yung trabaho mo abroad, pinagdasal mo yan eh. Ngayon na meron ka ng trabaho, nakalimutan na. Diba? So dapat, huwag tayo makalimot. And hindi naman kasi dati madadala din kung ano man yung yaman na meron tayo, diba? So dapat lang meron tayong, diba, para magbigay tayo. Diba? Pinahiram lang yan sa atin. So that's the tithing na tinatawag. And of course, yung 20%, yun yung ibayad mo naman sa sarili mo. Bayaran mo muna ang sarili mo bago ka magbayad ng iba, di ba? Mga Judith ng Meralco, di ba? Judith ng tubig, di ba? So, kailangan, pagka nais mo talagang masimulan ng tama yung pag-iipon at pag-i-invest, then you have to do this first concept. Napaka-powerful yan kasi ito nga yung tinatawag na prosperity formula. Why? I can assure you, if you will do this concept, you will prosper. Di ba? Kasi nauna kang mag-ipon eh. Nauna ka mag-ipon bago ka gumastos. Now, hindi naman batas ito na sinasabi na 20% agad ipunin mo. Wala nang pangkain kung lalo na kung maraming utang, di ba? So, nagkaroon din ako ng ganyang situation. Now, ang sinasabi lang ng concept na ito, mauna kang magtabi. Mauna kang mag-ipon. Whether 5% lang yan or 1% lang yan, basta ang mahalaga na kumbaga parang na-i-apply mo na sa sarili mo na maunang mag-ipon bago talaga magtapon. Magtapon ng pera. Diba? So yun naman talaga eh. Tinatapon natin ng pera na hindi natin alam. Diba? So now, kapag meron ka nang naiipon dito, is ipon enough? Diba? Hindi. Siyempre, yung naipon mo, diba? Nagawa mo na yan. Nag-ipon ka na muna. Hindi enough. Saan mo nilalagay yun? Diba? Dapat, yung naipon mo, palaguin mo. So paano yun mapalago? You learn. You have to learn how money works. Kailangan mong maintindihan, paano nga ba magtatrabaho yung pera para sa akin? Kasi ang tao, trabaho ng trabaho para kumita ng pera. Pero, kung ikaw, hindi mo matutunan paano yung pera mo, magtatrabaho habang ikaw ay tulog, ay, habang buhay ka magtatrabaho talaga. So, paano nga ba nagtatrabaho ang pera? Through the power of compounding interest or the rule of 72. This is the concept na kailangan mo maintindihan so you will have an idea
di ba? Kung anong investment yung pwede mong paglagyan ng pera mo para mapalago ito. You need to understand the concept first before ka, ay, maganda ata yung sinasabi niya. Ay, di ba? So you have to understand the concept first, how money works talaga. So yung ang tawag doon is power of compounding interest or the rule of 72. Actually, ito ay formulated by Albert Einstein. At sinimplify niya na nga di ba? Paano ba yung rule of 72 or the power of compounding interest? Sabi ni Albert, di ba? 72, divide mo sa rate of return, that will be the number of years for that investment to compound. So, ibig sabihin, using the concept of rule of 72, you will know, di ba, projected number of years kung kailan magko-compound ang pera mo. Now, having this in mind, you will have an idea nga, di ba, na merong iba't ibang financial investment, di ba, or vehicle. So, meron akong ibibigay sa inyo 3 types of financial vehicles na maaari mong pagpilian when you want to invest your money. Yung naipon mong pera, gusto mong palaguin sa ito yung mga example na maaari mong paglagyan. Una, isang financial vehicle na maaari kang kumita ng 4%. So, saan naman ito? Okay? Anong financial vehicle ito na maaari kang kumita ng 4%? Ipagpalagay na lang natin. Time deposit sa bangko para familiar ka, di ba? So now, if the time deposit sa bank will give you 4%, then your money will compound every 18 years. Why? 72 divide 4 is equal to 18. Halimbawa, ang edad mo ngayon is 29 years old at meron kang 100,000. Gusto mo, yung 100,000 mo, ilalagay mo sa time deposit para sa retirement mo. Yun yung goal mo, di ba? Kailan ito magdodoble? After 18 years. So after 18 years, ilang taon ka na? 47 ka na. Yung 100 mo, dumoble nga, naging 200. Another 18 years, magre-retire ka na. Yung 200 mo, dumoble, 400,000 na. Di ba? So every 18 years, nagko-compound ang money mo. Now, syempre, meron pang higher than time deposit. So maaari mong piliin din itong financial vehicle na maaari kang mag-earn ng average of 8%. Now, sino naman ito? Ito yung tinatawag na balanced fund, di ba? So, if that balanced fund will give you 8%, then your money will compound every 9 years. So, instead of putting doon sa time deposit, halimbawa, nilagay mo dito sa balanced fund, so this will be the value of your money, di ba? At the age of 65 years old. Di ba? Kasi nga, every 9 years na siyang nagko-compound. So, malaki na yung difference ng magkano na yung difference, di ba? 1.2 na, di ba? Now, meron pang higher than 8%. Average return na maaari mong kitain ay 12%. Saan naman ito? Ito yung tinatawag nating stocks, di ba? Or mutual fund. Okay. Now, if that stocks or mutual fund will give you an average of 12%, then your money will double or compound every 6 years kasi nga 72 divide 12. So, this will be the value of your money if ito yung financial vehicle na napili mo. Diba? So at the age of 65 years old, ito yung magiging value. Now, makikita mo talaga ang difference. Ang laki. Diba? Sobrang laki ng difference. Kaya nga, diba? Yung walang alam ay talaga naman, kumbaga, sila yung kawawa. Diba? Kasi a lot of Pinoy or a lot of people, diba? Ang alam lang na pwedeng paglagyan ng pera is bangko. Now, pagka naglagay ka ng pera sa bangko, automatic mapuputa yan dito. Whatever interest na napag-agrihan mo with the bank, yun yung ibibigay nila sa'yo. Kaya pagdating ng panahon, maalala mo, meron ka pang lang pera doon. So ito yung ibibigay ni bangko. But actually, your money earns this. Kanino mapupunta itong 6? Diba? Yung ulo. Siya sa kanila. Sa yung butal, sa'yo. Diba? So that's why you need to understand para at least you will know kung ano yung mga vehicles na maaari mong pagpilian. Now, take note, okay? Ang pinag-usapan natin dito ay palaguin yung pera. And our money needs time. Okay? Years ang pinag-usapan natin dito. Taon, hindi po ito buwan. Ngayon, maglalagay ka, next month, dodoble na. Walang ganon. Kasi po, ang pera, kailangan din ng panahon para lumago ito. Okay? As mentioned, this 12% ay maaari natin kitain sa isang stocks or equity type of mutual fund. Now, ito po, okay, disclaimer lang po yan, hindi po yan guaranteed. Hindi po yan fixed, di ba? Kasi nga, pwedeng up down po yan. Ma-explain po natin yan sa inyo later. Now, ano yung stocks or mutual fund? Di ba? Paano yun? Paano mag-earn ng ganyan? Ano yung sinasabi mong stocks or mutual fund? By answering this question, di ba? Would you like to be partners with these companies? Di ba? Ayan na nga, di ba? Sino yung nandito? Dahil nakakita na naman noong video ko about Jollibee.
Gusto ko kasi yung sa Jollibee, yung sa JG Summit, yung sa Universal Robina, lahat ng kumpanya, sa Petron, sa Shell, kung ano pang mga kumpanya. Diba? Maraming malalaking kumpanya, mga publicly listed companies dito sa Pilipinas. Ikaw ba, na isang mamamayang Pilipino, nais mo bang maging kapartner ng mga kumpanyang iyon? Yes. Paano po ba yon? Simple lang, dalawang paraan. Una, through direct stocks. Okay? Paano yung direct stocks? Pagka sinasabing direct stocks, ikaw ang magmamanage dyan, ang puhunan dyan at least 10,000. At sa 10,000 mo, isang kumpanya lang ang mabibili mo. Tapos ikaw ang mag-iisip dyan, di ba? Magsaset up ka ng account, mag-open ka ng online brokerage account, di ba? So ikaw lahat ang gagawa ng trabaho dyan. Ikaw ang monitor kung tataas, kung ibibenta mo na ba, kung bibili ka pa ba, di ba? So yan yung first option, direct stocks. Kung alam mo na yung basic, then you go ahead. Go to direct stock. Pero kapag wala ka pang alam, paano to? Hindi pa ako marunong mag-drive. Di ba? Yung parang ganyan. Di ba? Then, mag-mutual fund ka. Dahil ang mutual fund, yun yung pinaka-basic na paraan para tayo, mga mamamayang Pilipino, ay magiging kapartner ng mga malalaking kumpanyang ito sa Pilipinas. Okay? Kung hindi mo alam kung paano mag-manage, kung hindi mo alam kung paano magbantay, kung hindi mo alam kasi sobrang busy ka, mag-mutual fund ka. Bakit? Ano ba yung mutual fund? O ito, ganito ha, para at least maintindihan mo kung ano ba itong mutual fund. Di ba? Tayo itong tinatawag na retail investors. I-explain ko po sa inyo yung buong proseso ng isang mutual fund investing. Now, tayo ito, ikaw, ako, silang lahat, di ba? Yung kapitbahay mo or kung sino man yan, nais nga na magiging shareholder ng mga kumpanyang ito. Ang tanong, meron pa akong 1,000 pesos. Gusto ko pong maging shareholder ng Jollibee. Saan pong branch yan? Saan pong office nila? Saan po ako pupunta? Sa kanila ka pupunta? Sa office ng SM? Sa office ng Jollibee? Sa office ng Meralco? Saan ka pupunta? Sa kanila? Hindi. 1,000 piso? Sino kakausapin mo doon? Di ba? Isipin mo na lang, hindi tayo naka-quarantine, hindi pa rin tama na pupunta ka doon kung meron kang 1,000 pesos. Why? Di ba? Wala kang tamang tao na makakausap doon at hindi yan doon ang tamang lugar para maka-invest ka. Diba? Saan ka pupunta? Sa isang mutual fund company. Why? When we say mutual fund investment, pooled fund yan. Bakas-bakas ba? Diba? Bakas mo, bakas niya, bakas nating lahat. Ganon. So bakas fund, pooled fund po yan. And this bakas fund will be managed by this fund manager. And si fund manager who is an expert sa larangan na ito, okay? Siya ang mag-create ng isang buong portfolio. Ibig sabihin, pagka tinatawag na portfolio, may Jollibee na dyan, may SM na dyan, may Ayala na dyan, may PLDT na dyan, at kung ano-ano pa na mga kumpanya na ilalagay niya na sa tingin niya makakabuti doon sa value, doon sa portfolio na ginagawa niya, portfolio investment, di ba? Now, si fund manager, di ba? Si fund manager, siya lahat mang gagawa niyan. Ngayon, dahil ikaw ay nakikibakas lamang na 1,000 piso, di ba? Paano mo malalaman doon sa ibinakas mo, ilang shares ang nabili mo? Take note, yung portfolio, may presyo yan. Di ba? May presyo yan. Ibig sabihin, paano mo ma-quantify? Halimbawa, ang presyo niya is 10 pesos per share. Di ba? Eh, ikaw ay nakibakas ng 1,000 piso, so ilang shares ang nabili mo doon sa 1,000? Kung ang presyo ng buong portfolio is 10 pesos per share. So meron kang nabiling 100 shares. Now, meaning, when we invest in mutual funds or sa stock market, okay, our money will be converted into shares. That's why you are called shareholder. Nagigets niya? Nagigets niya? Okay? Okay? Okay. Now, ngayon na meron ka ng 100 shares, syempre shareholder ka na eh. Ang next na question mo dyan, paano ako kikita dito? Itong 100 shares ko, paano kitaan yan dito? Okay? So meron dalawang paraan paano kumita dyan. Una, yung tinatawag na capital or price appreciation. Anong ibig sabihin nito? Meaning, yung value, yung price noong buong portfolio na yon, nag-fluctuate yan, but over time, nag-a-appreciate ang value. Now, halimbawa lang, after 10 years, or after 7 years, di ba? Naging 20 na per share ang value or ang price noong portfolio. Di ba? Nung ikaw ay bumili, 10 piso, pero after some time, like after 7 years or after 10 years, naging 20. So whatever shares mo,
multiply by this, so that will be your capital gain. Now, bakit ko sinabi na after 7 years pa, after 10 years pa, o ano yung binanggit ko doon sa rule of 72, the concept on how money works, it takes time. Di ba? Hindi po yan na parang mabilis ang kita. Ngayon, nag-invest ka, bukas, milyonaryo ka na. Hindi pwedeng ganon. Di ba? So that's the first way on how you will earn sa isang mutual fund investment. And pangalawa is through dividend. Now, mahalaga na maintindihan mo itong dividend in terms of mutual fund investment, di ba? Kasi yung mga kumpanya na nakapaloob sa portfolio ng isang mutual fund investment, sila ang magbibigay ng dividend. Hindi yung mutual fund company. Okay? Take note ha. Dapat klaro yon. Ang magbibigay po ng dividend ay yung mga kumpanya na nakapaloob dun sa portfolio. At hindi po yan sabay-sabay. Depende. Kasi when we say dividend, bonus. Di ba? Parang bonus na binibigay ng isang kumpanya dun sa kanyang mga shareholder. Now, if a company, maganda ang return, bongga ang kitaan, syempre mamimigay ng bonus yan. Di ba? So, hindi lahat ng kumpanya na nakapaloob dun sa portfolio na isang mutual fund company, lahat magbibigay. Hindi lahat. Okay? So, yun po yung dividend. So, ngayon, for illustration purposes lang. Halimbawa lang, yung buong yon, di ba, na total na dividend na ibigay is 1 peso per share. Dahil ikaw ay mayroong pagmamayaring 100 shares, magkano ang dividend income mo? 100 pesos. Di ba? Now, your dividend income in your mutual fund investment, it will form part doon sa kabuuan ng mutual fund account mo. You cannot identify talaga specifically so kung saan galing yun kasi buong portfolio yun and at the same time, take note, that portfolio, the companies na nakapaloob sa portfolio ng isang mutual fund, binabago-bago po yan ng isang fund manager. Okay? So, huwag kang maghanap na, okay, paano ko yung matatanggap yung dividend ko sa mutual fund? Meron po akong mutual fund, pero wala po natanggap na dividend katulad po ng pinupost nyo. Kasi nga po, it will form part doon sa kabuuan ng iyong mutual fund investment account. Okay? Clear po yun? Clear po ba yun? Asan ang thumbs up? Ayan. So, okay? So, yun yung buong proseso. Yan po yung buong proseso ng isang mutual fund investment. Okay? So, there are reasons bakit maiging mag-invest sa mutual funds. Di ba? Gusto na talaga nating mag-invest sa direct stocks, pero wala tayong time. Then, basic nga is mutual fund. Number one reason bakit maiging mag-mutual fund. Professionally managed na siya. 'Di ba? Hindi na ikaw yung sasakit ang ulo, 'di ba? Magbabantay, kakabahan. Hala, bumaba. 'Di ba? Pero hindi ikaw 'yon. Trabaho ng fund manager 'yon. Ikaw chill ka lang, manonood ka lang ng teleserye or mag-aral ka para magkaroon ka pa ng extra income, 'di ba? Pero you to monitor? No, it's not your job, 'di ba? Trabaho 'yun ng fund manager. Hayaan mo siya, expert siya diyan 'di ba? And of course, number 2, affordability. Why? Kasi 1,000 pesos lang, maaari ka na makapag-umpisa. Diba? Sobrang abot kaya na talaga ang pag-i-invest ngayon. And of course, number 3, tax exemption. Meaning, yung kita mo, yung gain mo, yung sinabi kong capital gain kanina, walang tax yun. Bakit? Ginawang free of tax. Kasi in-encourage ng government na sana lahat tayong mga masa, di ba? Makapag-participate para makapag-invest, di ba? Kasi kung lalawakan mo yung imagination mo, when we invest on those blue chip companies through mutual fund, di ba? Para kang nagbigay ng puhunan din sa kanila, pandagdag puhunan to branch out, to open another office, di ba? Employment yun. So that's why, ginawa ng government, di ba? To encourage people to invest more. O sige, yung gain nyo, no tax. Okay? And of course, number 4, liquidity. Ano ibig sabihin ng liquidity? Madaling withdrawin, di ba? So, napaka-liquid ng isang mutual fund investment, di ba? Unlike sa isang real estate, di ba? Maghahanap ka ng magandang buyer. But in mutual fund, 3 to 5 banking days lang, magiging cash na ulit yung shares mo sa mutual fund. And of course, number 5, diversification. Anong ibig sabihin yan? Nakakalat na siya sa iba't ibang industry. Di ba? Kasi ito pong mutual fund investment, of course, may risk din po na kaakibat yan. Kasi wala naman pong investment talaga na risk-free. Diba? Now, to minimize or to manage those risks na kaakibat talaga ng isang investment, yung fund, diba, ng isang mutual fund ay diversified or nakakalat na. Diba? So, yun yung kaigihan talaga with mutual fund investment. And of course, safety. Diba? Safe po ang isang mutual fund investment. Gaano nga
Di ba? Ka-legit yan. Di ba? Concern ng lahat yan. Legit ba talaga yan? Safe ba talaga yan? Of course. Alam mo, bago pa magkaroon ng isang investment sa isang bansa, di ba? Kailangan maisabatas mo muna yan. So, ang mutual fund operations po ay governed by this Investment Company Act, RA 2629. So, yun po yung batas na nagpapalegalize ng mutual fund investment dito sa Pilipinas. And of course, regulated din po yan ng Securities and Exchange Commission. So these are the facts. Now, aside from this, meron pa isang information na lalong magpapatunay na sobrang legit ni mutual fund. Ano yan? Our government mismo. Sinong government agency? SSS. Di ba? Social Security System. Nag-contribute ka sa SSS? Yes. O bakit ka nag-contribute sa SSS? Para sa retirement, di ba? Para mangutang. May mga ganyan eh. Para po mangutang. Ayan, utang lang eh. Now, ang SSS, nag-invest ng 3 billion pesos sa mutual funds. Kailan sila nagsimulang mag-invest sa mutual fund? Noong 2018. When, di ba, noong na-approve ng presidente, ni President Duterte, na, di ba, nung naghingi ng increase na 1,000, ang mga nag-retire na, yung mga pensioner, yung SSS pensioner na hindi talaga kasya yung natatanggap nila. So, nanghingi sila ng 1,000 piso at naprobahan yon. At noon ng 2018, sabi nga ng SSS, kung hindi sila maghanap ng paraan para mapalago yung iwang pondo nila, hanggang 2022 lang sila. That's why, di ba, 2 years ago, they invested in mutual funds. So, 4 na mutual fund companies yung pinag-investa ng SSS, di ba? Feliquity, BPI, Sun Life, at ang Atram Trust Corporation. Now, when you want to invest in mutual funds, where to go? Saan ka pupunta? Meron kang dalawang options, okay? So sa buhay po, may mga choices tayo. Okay, so first option, you can go directly. Okay, you can go directly sa isang mutual fund company, katulad ng laman ng Atram Trust. Okay? Halimbawa, ngayon, nag-gets ko ng mutual fund, gusto ko na siyang mag-open. So, paano po yan? Dalawang option. First, go directly. Pumunta ka sa office ng Atram Trust Corporation. Knock-knock, pwede pong mag-open ng account dito. Yan, pwede mo yung gawin doon. Maghanap ka ng broker doon. Okay? Pangalawang option, you can go to a principal distributor katulad ng International Marketing Group. Okay? Dahil in IMG, you have 6 na mutual fund companies at ito pa, take note, these are the top performing or the leading, di ba? Leading mutual fund companies dito sa Pilipinas. So meron kang 6 na maaari mong pagpipilian na mga mutual fund companies na ka-partner ng International Marketing Group. Now, when you want to invest in mutual funds, sabi ko nga sa inyo, mamimili ka what mutual fund company. Di ba? Mamimili ka kung sinong fund manager mo. Feliquity ba, Atram, Sun Life, Soldiva, Philamasset, FAMI. Di ba? Ngayon, kung meron ka nang napili dyan, ang next na tatanong mo, pagka nag-invest po ba ako sa mutual fund, may mga fees. Yes, may mga fees yan. Mga charges, meron yan. Okay? Tatlo yung kakaharapin mong charges. Una, yung tinatawag na sales load. Ano to? Ito yung entry fee. Di ba? Every time na you will invest, initial mo, pangalawa mo, pangatlo mo, may sales load na bawas. So ito po yung actual na sales load schedule ng Feliquity. When you want to start Feliquity, di ba? Ito yung napili mong mutual fund company, 5,000, 1,000, mabawasan kanya ng 3.5%. Di ba? Hanggat hindi umaabot ng 50 million ang iyong buong kapital. Kapital hindi kasama yung kita. Hindi kanya tatantanan sa pagbabawas ng sales load. Di ba? At ang pangalawa, yung tinatawag na exit fee. Ano naman ito? Ito yung ibabawas sa isang investor na maagang kinuha yung kanyang investment. Ibig sabihin, ngayon nag-open, kinabukasan or after a month, kinuha. Diba? So mababawasan siya ng exit fee. Bakit? Kasi when we say mutual fund investment, meron po kasi yung tinatawag na holding period which is normally 3 months to 6 months. Now, kapag halimbawa, nagkamali ka lang kasi, di ba, na-hype ka lang na parang, gusto ko rin mag-mutual fund. Tapos hindi mo pala naintindihan, tapos gusto mo na siyang kunin kasi, di ba, parang bumaba na pala siya. Ayun, matcha-charge ka ng exit fee. Kaya dapat, bago ka pumasok sa isang mutual fund investment, naintindihan mo na, and you have to be a long-term investor. Okay? Para maiwasan mo itong exit fee. And of course, number 3, yung management fee. Di ba? Kasi nga, dun sa explanation natin kanina, when we invest in mutual fund, para tayong mga pasahero.
'Diba? Sumakay lang, nakikisakay lang tayo doon sa portfolio na ginawa ng fund manager, which is the driver. So itong management fee, ito po yung pamasahin natin sa kanya. Okay? So ito po yung china-charge po ito every year lang. Once a year lang yan. Okay? So at the end of the year, ang charging nito, management fee. Okay? Now, sa 3 charges na binanggit ko sa inyo, sales load, exit fee, and the management fee, ano yung pinakamabigat sa bulsa? Yung number 1, yung sales load. Kasi when you invest in mutual fund, di ba? Tapos gagawin mo siyang every month, edi every month ka din mapapawasan. Ngayon, maiiwasan mo yung sales load if you will invest your mutual fund through IMG. Why? Kasi isa sa mga benefit of being an IMG member is you will enjoy a zero load fee sa mga leading mutual fund companies na ito. Ay, gusto ko ng Fidelity, di ba? Gusto ko na zero load fee yung investment ko dyan. O di, i-invest mo siya or mag-open ka ng account through IMG. Okay? So, ibig sabihin, bago mag-enjoy ng zero load fee sa mutual fund companies na ito, kailangan mo nang maging IMG member? Yes. May bayad po ba ang pagiging IMG member? Yes. Magkano naman po? One-time fee, okay, of 5,500. One-time fee of 5,500. And the good news, may kasama na po yung mutual fund investment, Soldivo. Automatic. Yun yung kaigihan. When you enroll in IMG, kasi nga, di ba, gusto mo mag-invest. Di automatic na meron kang 1,000 pesos na investment sa mutual fund. Now, ang tanong, ano ba talaga ang difference kapag hindi IMG member or IMG member pagka mutual fund? Malaki din po ito Sa mutual fund lang to pag-uusapan natin. When you want to invest 100,000, at hindi ka IMG member, dumiretso ka. Pumunta ka sa office ng Atram, pumunta ka ng office ng Sun Life, pumunta ka ng office ng Fidelity. Hindi ka IMG member, dumiretso ka doon. 3% ibabawas nila sa'yo. So yung 100,000 mo, mababawasan ng 3,000. Diba? Yung 100,000 mo, mababawasan ng 3,000, kaya 97 na lang ito. Now, nakikita mo, nabawasan. So ibig sabihin, bumaba yung pera mo, bumaba din yung shares na mabibili mo. At dahil konti lang yung shares na nabili mo, syempre, equivalent. Naka-ano sila dyan? Ayun, may bata. Okay. So, ibig sabihin, mas mababa ang value. Okay? So, when you are an IMG member and you want to invest 100,000, buo, walang, di ba? Zero load. Walang bawas. Walang bawas-bawas. Buo yun. So, dahil buo yan, mas madaming shares ang mabibili mo. And, equivalent yun sa maganda or mataas na investment value. Higher actual return. So, yan, benefit pa lang yan, di ba? Isang benefit pa lang yan when you invest in mutual fund if you are an IMG member. Di ba? Now, sino ba yung IMG na yan? Di ba? Insurance company ba yan? Di ba? Investment ba yan? Networking ba yan? None of the above. IMG or International Marketing Group is a financial education company, a membership platform company. Why? Kasi you as an IMG member, meron kang access. Di ba? You have the benefits. When we say benefits or access, kapag halimbawa, ay gusto ko pala ng mutual fund investment. Oh, so may discount ka. Di ba? Or may cash rebate ka. Ay, gusto ko pala ng real estate. Ay, gusto ko pala, di ba, ang dami mong gusto. Ay, kailangan pala ng insurance. Ay, kailangan pala ng insurance dun sa sasakyan. Ay, kailangan ko pala, ang dami mong kailangan. When you are an IMG member at meron kang pangangailangan sa mga affiliated companies niya, then either you will have a discount or you will have a cash rebate. Di ba? So, ganun po yung role ng IMG. Di ba? Option siya if you want to have those benefits as a member. Diba? Katulad lang siya ng SNR. Hindi ka pwedeng pumasok sa SNR, mag-shopping doon kung hindi ka member. Diba? So, yun yung kaigihan when you have an access to a company katulad ng IMG because meron siya mga powerful na mga companies within sa financial industry na ka-partner. Kaya nga, you as an IMG member, meron kang discount or a cash rebate. Now, when you enroll in IMG, paano ba mag-enroll dyan? Online lang yan. Diba? Meron tayong tutorial on how to do that. Once you enroll, magkakaroon ka ng ganitong platform or portal or dashboard. Now, in your dashboard, automatic, di ba? Meron ka na kaagad dyang shares sa iyong
IMG Soldivo Mutual Funds, which is, ito yung portfolio. This is the actual portfolio of that Soldivo funds. Now, tingnan mo naman, di ba? Nag-enroll ka lang sa IMG, di ba? Kaya nga, meron akong post, if you want to invest now, di ba? Doon sa 5,500 mo, automatic na meron ka na kaagad share sa Ayala, BDO, Jollibee. Ayan ang Jollibee. Di ba? Kasi kasama na siya dito. Ayan na, automatic pag nag-enroll ka lang sa IMG, meron ka na kaagad dito na shares sa iyong IMG Soldivo na makikita mo sa iyong dashboard. Di ba? So, automatic po yun. Ngayon, sino ang nag-create nito? Yung IMG ba? No. Sino ang nag-create nito? Yung fund manager. Ito po yung pangalan ng fund manager, Soldivo Strategic Growth Fund. Di ba? And sabi ko nga sa inyo kanina, from time to time, binabago ng fund manager yung laman, yung mga kumpanya. Halimbawa, ay bakit yung Jollibee ngayon, wala silang food delivery? Halimbawa lang, may ganyan. O di tatanggalin nila yan. Di ba? Ay bakit ngayon ang ganito? So tatanggalin nila yan, papalitan nila ng ibang kumpanya na di ba, na magiging kumbaga parang kumbaga ikakabuti noong portfolio nila. So again, sino mag-iisip nito? Yung fund manager. At kung halimbawa, ang sasabihin mo, pwede po bang sabihan ko ang fund manager na tanggalin po yung Bloomberry kasi hindi ko po yan kilala? Ay, hindi pwede. Mas magaling ka pa ata sa fund manager, di mag-direct stock ka. Pero kung wala ka pa namang alam, di ba, mag-mutual fund ka muna. Kailangan, di ba, para maintindihan mo muna yung ginagawa mo sa mutual fund investment mo, saka ka mag-direct stock. Di ba? So, kailangan, again, yun yung mahalaga, yung concept na intindihan mo. Okay? Ngayon, ay bagsak ang ekonomiya ngayon kasi may COVID, may quarantine, chuchu-chuchu. Maigi pa rin po bang mag-invest? O tingnan mo. Government nga natin, bago after nung 4:56 AM, March 14, di ba? Talagang nag-market down talaga noong na-deklara na mag-quarantine, di ba? Talagang nag-market down. Pero nang ginawa ng government, nag-invest. Take advantage yan. Di ba? Nag-utos ang presidente na bumili kayo ng shares. Buy more stocks. Di ba? Para take advantage natin. So, ganun nga yung ginagawa nung may alam. Dahil naiintindihan nila eh. This is the right time to buy shares kasi nga makakahakot ka sa sobrang baba ng presyo ng mga malalaking kumpanya dahil nga bagsak ang ating ekonomiya. Okay? Ngayon, I started with my mutual fund investment noong 2012, di ba? Nung nasa Singapore pa lang ako. Maliit yung halaga. Bakit? Kasi nga, nung nasa Singapore po ako, may utang ako noon eh. Lubog ako sa utang, di ba? 3 taon ko yung binabayaran. Pero gusto ko lang i-highlight sa inyo dito, nung nagsimula ako, I started with a small amount. Hindi ko hinintay na magkaroon ako ng malaking pera. Di ba? And I do it consistently. Now, halimbawa, ang tanong mo, yung mutual fund po ba, kailangan hulugan every month? Hindi naman. Hindi naman siya compulsory hulugan every month. But if you have the goal, di ba? Of course, you have to do it consistently. Kasi meron kang destinasyon na gustong patutunguhan eh. Now, kung halimbawa naman, hindi mo siya hinuhulug-hulugan talaga every month, whatever shares na nandun, mawawala ba yun kung halimbawa hindi na siya nahulugan? Hindi rin. Walang expiration. Okay? So, yun yung kaigihan with the mutual fund. Humahakot ka, ang iniipon mo ay shares. And your shares, kailangan mapadami yan para pagdating ng panahon, halimbawa 3 years, 5 years, 7 years, 10 years, the longer you will invest in mutual funds and you do it consistently, the better. Kasi nga dumadami or pinapadami mo yung shares mo and the price, ito pa kasi yung nagbabago-bago. Katulad ngayon, di ba? Nasa 0.50 cents yan, nasa 0.60 cents yan, at yung iba din, ganun din, bagsak. Kaya nga, pagkabagsak, mas madaming shares kang mabibili. Di ba? Now, when you invest talaga in mutual funds, halimbawa, mutual fund ang gagamitin mo, you have to define your investment goal. Di ba? Katulad ko, I have 5 accounts. May Atram ako. Yung Atram ko, pang happy retirement ko yun. Pang chill yun. Di ba? Soldivo ko, di ba? Talagang binubombahan ko ng hulog yun kasi pang farm yun. Gusto ko na talagang makabili ng farm. And of course, Philam Asset, pang resort yun, di ba? Kung meron ng resort, kahit kakapiranggot lang, di ba? Meron akong specific na goal for bawat fund na ino-open ko. Di ba? So, yun, may patutunguhan. Para alam ko, kukunin ko siya pagdating ng panahon na, ay, 2022 na. Okay na kaya yung fund ko na pang Switzerland? O di, saka ko lang siya i-withdraw. Di ba? Saka ko lang ibibenta yung shares ko. Di ba? So, ganun din yung ibang fund and pati doon yung sa stock market. Di ba? Now, this is the wealth calculator.
ito po, para at least magbibigyan ka ng idea, di ba? Ay, gusto ko rin yung sinasabi mo na parang define your investment goal, di ba? Gusto ko rin po na magkaroon ng ganito, bla bla bla. Eh, magkano ang value nung gusto mo na goal, di ba? 1.1 po, o yan. Ngayon pa lang, mag-ipon ka na. 5,000 ang ilalagay mo sa mutual fund, sa equity type. Average, di ba? Projected, estimated na return, 12%. After 10 years, di ba? This will be the projected, estimated value. Gusto ko rin po, meron po akong at least 2 million po after 20 years. O ayan. Di ba? Magkano ipunin mo? 2,000. Di ba? Every single month. Ilagay mo sa sa mutual fund, 12%. Yun yung magiging projected, estimated value after 20 years when you do it consistently every single month. Di ba? Ay, gusto ko po, 5 years lang, meron na po akong 1 million. O gawin mo, mga around to 12,000. Di ba? Every single month, 12,000, mag-invest ka in a mutual fund, di ba? Average return of 12%. Para at least makuha mo, di ba? Yung goal mo na 1 million within 5 years lang. Di ba? So, you have to make sure na naintindihan mo yung concept and you have a specific goal doon sa gagawin mo nga, di ba? Gagawin mong pag-i-invest. Okay? So now, are you excited to start to invest in stock market or mutual funds? Di ba? Nanggigigil ka nga. But wait a minute. Di ba? Tinuruan ko na kayo paano yung bubong, but we have to make sure na ma-build natin ng tama and strong ang ating financial foundation. Kasi pagka mag-i-invest po tayo, para tayong mag-build ng bahay. So ano pinaka-ground floor nitong financial foundation natin? Yung healthcare, short-term and long-term. Bakit? Di ba? Kasi, syempre, long-term nga yung pag-invest natin, di ba? 10 years, sa loob ng 10 years, hindi ka magkakasakit. Sana, paano kung magkakasakit? Di ba? Mahirap yun kung hindi mapaghandaan. Kaya dapat, meron kang nakaantabay, o katulad ngayon. Di ba? Mahal talaga kapag wala kang foundation na ganyan. And of course, pangalawa, protection or insurance. Kasi kung halimbawa, di ba, habang win-workout mo yung goal mo, paano kung naputulan ka, nawala, nag-exit ka sa mundo ito, paano yung pamilya mo? Di ba? And of course, number 3, debt management. Kailangan, ma-clear out mo yung mga utang mo. At ito, wag kang mangutang para pang-invest. Utang na loob, wag mong gagawin yan. And of course, yung next is emergency fund. Mahalaga, katulad ngayon. Di ba? Paano ka nabubuhay ngayon? Paano ang mga tao nabubuhay ngayon? Di ba? Nagreklamo, ayuda, ayuda, ayuda. Pamihirang ayuda yan. Bakit? Nagsisigaw ng ayuda dahil walang ipon. Walang emergency fund. Kung meron ka lang sana emergency fund, di ba? Yung tao, hindi magsisigaw ng ayuda-ayuda. Di ba? Dahil napag-ipunan niya eh. Di ba? Napaghandaan niya na magkakaroon ng ganitong sitwasyon. Sino bang nakakaalam na magkakaroon ng ganito? Wala. Pero dapat nakahanda ka. So dapat mayroon kang at least 3 months to 6 months ng monthly expenses for your emergency fund. O, tingnan mo ngayon, naka 2 months na tayo. Going, o halimbawa, pagkatapos ng May 15, balik trabaho, balik normal, hindi. Di ba? So dapat, meron ka talagang emergency fund, saka ka lang talaga mag-invest. Kasi kung halimbawa, sugod ka kagad sa investment, ay wala. Di ba? You have to build it right, build it strong. Kasi nga sabi ko, para tayong magbibuild ng isang bahay. Yung bahay mo ba, strong? Baka naman di ba? Isang maling hangin lang ganito. Di ba? Gusto ko kasi yung mutual fund lang, yung stock market lang, yung kitaan agad. Yeah, ganun kasi ang mga tao agad, kitaan ang hanap. Di ba? Well, kung halimbawa, yun yung gusto mo, wala naman batas na magpipigil sa'yo para gawin yon. Go ahead, but yun lang. Di ba? Are you sure na hindi mo magagamit yung investments mo? Di ba? Marami na ako nakikilala sa 10 taon na pagtuturo ko. Di ba? Marami nang bumabalik sa akin. Sana ginawa ko yung sinabi mo. Andun talaga yung sana. Sayang. Di ba? Sa huli yan. Wala talagang unahan niyang sayang at sana na yan. Di ba? Kasi kung halimbawa, ganito yung financial foundation mo. Ang dami mong investment, stock market, mutual fund, pero nagkaroon ng ganitong emergency. Ikaw nagkaroon ng sakit, saan ka kukuha? Uy, kunin mo yung investment ko, ibenta mo na yung ano. Kaya lang down ang stock market kahit na. Yun na lang yung pera natin. Bagsak po na 50%. Bahala na. O, ano mangyayari? O di bahala na gang bagsak din lahat ng ipon mo. Back to normal ka. Bakit? Hindi mo na proteksyonan yung investment mo eh. Bakit? Kasi gusto mo lang kumita eh. Di ba? So sayang. Di ba? Kasi, alam mo, number 1, bakit nababangkrap ang isang tao? Medical expenses. O tingnan mo ngayon na lang. Di ba? Pandemic na COVID.
Ang mahal magkasakit. Hindi mura. Mapapamura ka. Saan ka kukuha ng pera pambayad ng hospital bills? Di ba? So, dapat, kailangan mapaghandaan mo yon. Kasi kung hindi, ay lagot ka. Aasa po ako, may PhilHealth naman po ako. O, good luck. O, ngayon nga, o, di ba? Tingnan mo ang PhilHealth ngayon. Anong ginawa sa OFW? Nagre-reklamo ang OFW. Bakit? Di ba? So, nagre-reklamo. O, tingnan mo ngayon, bakit nila ginagawa yan? Walang pera ang PhilHealth. Kaya ginagawa nila yan. Di ba? Yun yung masasakit na katotohanan dyan. Kaya don't rely too much in government. Yes, meron silang magagandang programa, but hindi talaga sapat. Di ba? At huwag kang umasa. Kasi kahit na sino mang iupo mo sa government na yan, sino mang presidente na gusto mo, walang mangyayari sa'yo kung wala kang gagawin sa sarili mo. Di ba? So ngayon, PhilHealth. Maasa ka sa PhilHealth. Ayan nga oh, may mga ilang hospitals nga na nagsasarado. Bakit? Hindi na babayaran ng PhilHealth. Di ba? So, hindi pwede na umasa ka talaga sa PhilHealth kung halimbawa man doon sa iyong healthcare needs. Ay, ayoko po kumuha ng healthcare kasi meron naman pang PhilHealth. Ang masasabi ko lang, good luck. Di ba? Kasi ganito, pagka nag-invest tayo, isipin mo, mahabang-habang lakbayin yun. Ito yun, ipapaliwanag ko sa inyo dito sa X-curve concept. Di ba? Kasi ito yung sumasalamin sa buhay ng isang tao. Itong X-curve concept, meron yung dalawang lines, di ba? Itong blue line, yan yung, di ba, money line na tinatawag. Ibig sabihin, yun yung goal mo. Na pagdating ng araw, yung pera mo, mapataas mo. Money line, mapataas mo yung money line mo. Ibig sabihin, yung ipon mo, investment mo, mapataas mo. At sana pagdating ng araw, yung mga responsibilidad mo, bumababa. Ngayon, nandito ka sa stage, di ba? Na ikaw ay bata pa. Di ba? Bata ka pa lang. At, syempre, habang bata pa, walang ipon. Ngayon, wala na ngang ipon, mataas na yung mga responsibilidad. Ngayon, sana, pagdating ng araw, pagka ikaw ay matanda na, di ba? Marami na sanang ipon. Yun yung goal. Yan yung specific na scenario. Now, ngayon, syempre, habang ikaw ay bata pa, konti pa lang siguro ang ipon, nagsiset up ka pa lang, ito na ang mga malalaki mong responsibilidad na ipinoprovide sa pamilya mo. Pagkain, pabahay, padamit, pa-education, pa-health, di ba? Pambayad sa mga utang, yan yung pinagkakagastusan mo. Ngayon, saan mo kinukuha yung pang-provide mo dito sa mga responsibilidad mo? Galing sa sahod mo. Di ba? Trabaho ka ng trabaho para meron kang active income, para itong active income ipoprovide mo para sa mga responsibilidad mo. Ngayon, ito bang pagkain, shelter, lahat ng ito, temporary or permanent? Permanent. Di ba? Eh, itong sahod mo, temporary or permanent? Temporary. Temporary. At ngayon, katulad ngayon, sa situation natin ngayon, no work, no pay. Pwede ba pag no work, no pay, no eat? Hindi rin pwedeng kumain kasi no work, no income? Ay, hindi pwede. Hindi ka mabubuhay niyan. Di ba? Kaya kailangan, pagdating ng araw, hindi pwede na ganito palagi. Dapat may passive income ka. Na ang pera mo na ang nagtatrabaho for you to sustain your basic needs. Di ba? Kasi habang buhay ka naman talaga kakain. Habang buhay ka din na, di ba? Habang buhay ka din na magdadamit. Yung shelter siguro may panahon, di ba? Halimbawa, pag-ibig loan yan. So, 30 years, babayaran yan. Di ba? So, pagdating ng katandaan, ito, healthcare mo. Mas kailangan mo yan dyan. Di ba? So, yun yung kailangan mong mapaghandaan at ito yung totoong senaryo ng buhay ng isang tao. Now, sa buhay ng isang tao or sa life, di ba? Sa word na life. Meron kasing tatlong scenario yan. Okay? Tatlong scenario, ano yon? Na kailangan nating pamaghandaan. Una, what if you die too soon? Wino-workout mo to, nagpo-provide ka sa family mo, kaya lang, bigla kang kinuha ni Lord ng maaga. Paano ang family mo? Anong solusyon dyan? Dapat meron kang protection or insurance. Dapat may income replacement. Ibig sabihin, mapapalitan ka ng pera na galing sa insurance para yung family mo survive pa rin. Maka-move on kahit wala ka na. Ano yung pangalawang scenario? What if you live too long? Nabuhay ka na matagal. Paano ka naman? Saan ka manghingi ng tulong dyan? So dapat, hindi ka manghingi ng tulong. You have to protect yourself. Dapat, meron kang investment. Nasa, di ba, yung interest, yung mga bunga
ng mga investments mo, di ba? Ito, napataas mo na yung money line mo kasi meron ka ng investments na ginawa. Di ba? Ngayon, in between, paano kung magkasakit? Di ba? Kasi nga mahaba-habang lakbayin yan, paano kapag nagkasakit ka? So dapat meron kang protection, healthcare, ibig sabihin, protektahan mo yung iniipon mo. Kasi kung halimbawa, wala kang healthcare, magagamit mo yung investments mo. Paano kung mabuhay ka pa hanggang 100 years old, 100, di ba? Wala ka ng investment, wala ka ng magagamit. Now, pag halimbawa, nais mo na magkaroon ng healthcare, ng insurance, di ba? Ng investment in one, meron yan. Paano ka magkakaroon ng good healthcare? Dapat ito ang apat na, di ba, cornerstone na present dyan. First is, meron dapat itong use for now. Ibig sabihin, short-term na component na ibig sabihin, magagamit mo now na. Di ba? Habang ikaw ay nag-iipon dyan or habang ikaw ay nagbabayad dyan, magagamit mo na. And syempre, next, meron po siyang component ng long-term, ibig sabihin, magagamit mo for later. Kung hindi mo magagamit ngayon, habang ikaw ay nag-ipon pa, dapat magagamit mo yan pag ikaw ay matanda na. And of course, meron dapat yung benefit, di ba? Death benefit na kung saan may makukuha ang family kung halimbawa kinuha nga ng maaga ni Lord. Di ba? And of course, kung hindi naman, hindi nagamit, di ba? Walang claims, o di magiging savings and investment mo siya na kung saan yung pera mo nag-grow. Di ba? So that's the 4 cornerstones of a good healthcare na dapat, di ba, meron para masasabi mo, maigi itong healthcare savings account na nakuha mo. Now, all of this present dito sa complete financial plan ng Kaiser Ultimate Health Builder. So, 3-in-1 na nga siya. Meron na siyang insurance na may makuha ang family mo if ever, knock on wood, di ba? May healthcare, short-term and long-term, at meron siyang investment, may component siya of a mutual fund. Di ba? Paano ba yung Kaiser na yan? Si Kaiser, ito muna, kilalanin natin siya. Kaiser is a health maintenance organization. Hindi po siya insurance. Okay? Isa po siyang HMO or Health Maintenance Organization. Di ba? And of course, accredited po yan ng Department of Health under sa Bureau of Health Facilities and Services. And of course, syempre, registered po yan sa SEC. Ang authorized capital ng Kaiser ay mga 160 million. Di ba? Now, sino gumagamit ng Kaiser? Bakit hindi namin ito nababalitaan sa TV? Di ba? Parang hindi naman ito ina-advertise. Di ba? Low profile lang ang Kaiser. Pero sa low profile ni Kaiser, tingnan mo naman, sinong gumagamit. Di ba? Low profile lang din. 2 main branches ng government. Supreme Court, House of Representatives, sila lang naman yung gumagamit ng Kaiser. Di ba? Kung halimbawa, itong dalawang main branch ng government natin, Kaiser ang kanilang healthcare provider, ibig sabihin, talagang nasipat nila na masyado yung Kaiser. Ito na. Ito yung magiging Kaiser or ito yung magiging healthcare provider natin. And marami pang ibang government agencies ang healthcare provider nila, Kaiser. So ito lang, para at least alam nyo, there are 2 main branches of our government, Supreme Court and House of Representatives, and their healthcare provider is Kaiser. And the good thing, IMG is the exclusive broker. Kaya nga, you cannot apply Kaiser, di ba, sa labas unless doon sa isang IMG member or representative. Di ba? So, ngayon, ito na. Pag-usapan natin itong Ultimate Kaiser Health Builder. Si Kaiser Ultimate Health Builder, lifetime kang covered niyan for your healthcare. Lifetime. Mamaya, ma-explain ko sa inyo bakit lifetime. And 20 years kang covered niyan for your insurance. But, 7 taon mo lang siya pag-iipunan. Okay? So, yan po yun. Habang ikaw ay nag-iipon, 7 years yan. Diba? 7 years to save. Now, while you are saving, you are entitled or you are covered with insurance coverage. Ibig sabihin, knock on wood, may nangyaring masama sa'yo, ang family mo may makukuhang pera. If the cause of death is accident, times 2 ang makukuha ng family mo. Halimbawa, dito sa example natin, na K100, di ba? Ang insurance coverage nito is 402,500. Now, if the cause of death is accident, so magiging 900,000. Di ba? So, ngayon, aside from that, meron ka ding healthcare.
hindi kinuha ni Lord. Syempre, thank you Lord, di ba? Pero, halimbawa, nagkasakit, meron ka namang healthcare benefits. Ibig sabihin, may magagamit ka. So, meron kang fix dito na healthcare coverage. Halimbawa, sa first year, 60,000. 60,000 po yung yearly health benefits dyan. Now, kung halimbawa naman, hindi mo yun magagamit, magiging bonus mo yun pagdating ng maturity. Now, aside sa healthcare benefits, you are also entitled for free annual physical examination, di ba? Ibig sabihin, magpa-x-ray ka, magpa-check up ka, yung normal na check up, ECG, and of course, meron din po yung dental benefits. Okay? Now, dito, during sa first 7 years, yung pre-existing illness, hindi siya covered. Ano ibig sabihin ng mga pre-existing illness? Halimbawa, may sakit ka sa puso, parang may asthma ka, may cancer, ganyan, hindi siya covered. Kung ma-hospital ka, during sa first 7 years, hindi pa covered yon. Wala kang makukuha galing sa Kaiser. Ibig sabihin, wala kang coverage. Kasi nga, pre-existing illness yon. Okay? Ngayon, pagdating ng 7 years, ibig sabihin, tapos mo na siyang pag-ipunan. Ano na mangyayari dyan? Bibigyan ka na ni Kaiser ng Visa card and Certificate of Full Payment. And magsisimula ka na rin, di ba? Still, you are still covered with insurance. Meron ka pa rin healthcare benefits dyan. Hindi ibig sabihin, sa first 7 years ka lang, di ba, covered ng healthcare. Lifetime nga eh, di ba? So dito, yung healthcare benefits mo, di ba, mas tumataas na. Hindi na fixed na 60. Meron na kasi yung kasamang investment pa, di ba? So dito kasi, pagsisimula ng 8th year, you will now have an investment income. Maaari kang kumita ng pinakamababa na 3% at ang pinaka-maximum 10%. And of course, during dito, sa 8th year, kapag halimbawa, na-hospital dahil sa mga pre-existing illness, covered na siya. Halimbawa, yung cancer, covered na. May maternity benefits na rin yan. Di ba? So, yun yung kaigihan. Now, pagdating ng maturity, ito nga yung sinasabi ko, na lahat ng mga unused claims, whatever value dyan, ay magiging investment mo siya kung halimbawa man, first 7 years, wala kang claims. Yung mga free na APE dental in-avail mo, walang problema doon. Pero hindi ka talaga na-admit, di ba? Inpatient benefits, walang ganon. O di, perfect. Magiging cash mo siya pagdating ng maturity. Pagdating naman dito, wala pa rin hospitalization. Talaga naman, di ba? So, ang magiging silbi ng Kaiser sa'yo, magiging saving plan mo siya. Di ba? Now, pagdating dito, di ba, meron ka kasing 4 settlement options. Kung halimbawa, pinanantili mo siya hanggang 65 years old or kung hanggang kailan mo yan ilalagay dyan, yung pera na ito, hindi mo kinuha. Halimbawa, magiging 10.4 million siya pagdating ng 65 years old kung ikaw ay nagsimula at the age of 22 based dito sa ating illustration. Diba? Kasi nag-mature siya at age 42 kasi 20 years yan. Ngayon, kung pinanatili niya dyan, ayoko pa, hindi ko pa naman yan kailangan. Sa 65, ayan na yung magiging value. And, ito na yung sinasabi ko, na meron ka ng yearly or annual lifetime healthcare benefits of 1 million. Diba? Dito, sa example lang natin na kay 100. So, marami po yung mga saving plans. Okay? So, yun yung kaigihan with Kaiser kasi kung halimbawa, di ba, may nangyaring masama, may insurance. Kung kailangan ma-hospital, meron yung healthcare. Kung wala namang gamit doon, di magiging ipon mo siya. Di ba? So, katulad nito, ito yung total contract price niya, 411, but on the 20th year, this will be the value. O, di ba? Ang laki ng kinita mo. Di ba? So, yun yung kaigihan with Kaiser saving plan. Now, take note, this Kaiser saving plan, meron po siyang tinatawag na family assistance service. Ano to? Ibig sabihin, yung family, yung immediate, di ba? Ibig sabihin yung first degree of consanguinity, ibig sabihin anak or nanay or kapatid, maaari mong ipagamit through this family assistance service. Ano yan? Kapag halimbawa, anak na lang, ikaw, meron kang Kaiser saving plan. Pero yung anak mo yung nangangailangan. Di ba? So, ibig sabihin, pwede mong ipagamit yung family assistance service and magbe-base lang po yun doon sa healthcare coverage mo. Halimbawa, dito sa example natin, which is 60,000. Halimbawa, during dito, di ba? Nangangailangan ka na family assistance service. So, yung 60,000 na healthcare coverage mo during this period, yun yung maaring ipagamit. Now, bago ka ilabas or bago ilabas yung anak mo sa hospital, kailangan ma-settle mo yun with Kaiser. Kasi ibig sabihin ng family assistance service, extended lang siya, hindi siya benefit, di ba? Nagkaroon ka ng utang sa Kaiser.
pinagamit ni Kaiser yung hospital, di ba? Parang itinawag mo yan para at least matugunan yung pangangailangan na hospitalization ng anak mo. So, itong family assistance service, hindi po yan benefit. Extended po yan, di ba? Make sure lang na kung halimbawa, makakagamit ka niyan, dapat active yung account mo and at least 1 year nakapagbayad ka na ng iyong premium. Okay? So, yun po yung Kaiser Ultimate Health Builder. Now, what if, paano naman kung nagkasakit, di ba? Tapos, nasa ibang bansa, paano magagamit ang Kaiser? Siyempre, during sa first 7 years, hindi ka covered pa nun. Kasi nasa ibang bansa ka. Kasi kung halimbawa, uuwi ka, yun, mako-covered ka. Basta sa mga accredited na clinics or hospitals ng Kaiser. Paano naman kung halimbawa dito naman pero nasa abroad pa rin? Then, dyan papasok yung reimbursement system. 80%, whichever is lower, based doon sa healthcare benefits mo, yun yung i-reimburse, di ba, ni Kaiser sa'yo. So, ibig sabihin, abroad, di ba? Kasi ang Kaiser, Philippine-based company ito eh. So, dapat, syempre, gagamit ka noong services nila doon sa mga accredited. Pero dahil nga abroad ka during this time, di ba, 8th year to 20th year, reimbursement ang mangyayari dyan. Okay? So, yun yung how Kaiser works, di ba? Yun yung benefits niya. So, 3-in-1 na plus 1. Kasi ito yung emergency fund, kumbaga. Okay? Now, how can we be sure that Kaiser will still be there in the long term? Paano natin nasisigurado yan? Ngayon, ang government kasi, syempre, sa sobrang dami na mga nagkamali na mga kumpanya before na nagsarado, di ba? So, minimake sure ng government ngayon na dapat, yung hinuhulog mo o yung iniipon mong pera, yun yung ni-require ng government. Yung 51% na binabayad or sinisave ng mga savers or ng mga plan holders sa inyo, Kaiser, dapat mapunta yan sa isang trust fund. Di ba? Kasi yung trust fund na yun, hindi yan pwedeng galawin kasi naka-reserve nga yun for the future claims ng mga plan holders. So these are the 2 banks, di ba, kung saan pinaglalagyan or sila yung nagmamanage noong trust fund ng Kaiser. Kung ang 51% nasa trust fund, nasaan ang 49%? Nasa investment fund. Na ibig sabihin sa 49% na ito, okay, nasa investment fund yan, a part of the 49%, okay, a part of that is nasa mutual fund under Soldivo funds. And of course, di ba, ito nga yung Soldivo funds, di ba? These are the companies under ng portfolio nitong Soldivo. Di ba? So, kaya nga, magkakaroon ka ng earnings sa iyong Kaiser saving plan kasi nga, a part of the pera na nilalagay mo doon, di ba, 15%, nag-earn din yan, 49%, di ba, sa mga mutual funds. So, talagang you will have an investment income then with your saving, Kaiser saving plan. Now, these are the basic or the kumbaga parang mga plans na maring i-avail ng isang tao. So halimbawa, 'di ba? If you're 10 to 40 years old, 'di ba? Budgeted ka, ang pinakamababang plan na maari mong i-avail is itong K45 or itong K50, 'di ba? So ito po yung mga monthly premiums niya. This is the annual. Pagka nag-annual ka, makakatipid ka ng 2 months. Kung ang edad mo is 41 to 50, this is the lowest plan na maaari mong i-avail, di ba? So these are the mode of payments. And of course, if your age is 51 to 60, ito naman kay 75. And of course, if you want naman a higher plan, di ba, may K100 at iba pa, so meron po yan, marami po yung plan. So depende lang talaga, di ba, mamili ka sa saving plans, depende sa need mo, sa capacity mo to pay. So ito po yung kabuuan ng Kaiser saving plans. Up to K1 million po yan, di ba? May K500, so depende talaga kung magkano yung capacity mo. Okay? So, paano mag-apply or ano ba ito kasing, sabi ko nga sa inyo kanina, itong Kaiser Ultimate Health Builder, di ba? Binibigyan ka niya na ng investment kasi nga may 3 to 10% compounding annually ka ng investment income dyan. And of course, magagamit mo rin as your emergency fund, di ba? Dahil nga merong family assistance service, if ever man, yung first degree of consanguinity mo, kahit nangangailangan ng, di ba, ng hospitalization, magagamit mo yung extended, di ba, na family assistance service. And of course, protection life insurance kasi nga you are covered with a 20-year term life insurance. And si Kaiser, pinoprovide niya na rin yung healthcare, long-term and short-term or long-term dahil nga covered ka, di ba? Meron kang benefit card during first 7.
and you also covered beyond 100 years old, di ba? So with your Kaiser saving plan pa lang, nakapag-build ka na ng solid financial foundation, and yung iba, di ba, supplemental na lang. Dagdagan mo yung iba, di ba, mutual fund or iba pa, so supplemental po yun. So panimula talaga, maigi, with a saving plan, katulad nitong Kaiser. So paano ka makapag-enroll nito is you can do it anywhere you are, di ba, anytime, di ba, kasi nga online siya. Di ba? So yun yung kaigihan ngayon. IMG, you can enroll online. Kaiser, you can enroll online, di ba? So, once you enroll with Kaiser, di ba, na-process niyan lahat after 1 month, di ba? Kasi mahaba-haba yung procedure ng pagbigay nila sa iyo ng policy number. So, after mabigyan ka na ng policy number and all, so bibigyan ka na nila ng login details, magkakaroon ka na ng access dito sa iyong Kaiser OPMS na kung saan dito mo makikita yung payment history mo, yung mga iniipon mong pera, yung binabayad mo, nandito yan lahat. And of course, pwede mo ring ma-download or ma-view yung healthcare contract mo. Nandyan lang lahat ng mga schedule ng mga benefits mo. Diba? And of course, itong benefit card, ito yung i-print mo para at least kung halimbawa gusto mo nang magpa-check up, annual physical examination, di ba? Yung APE, at least 1 year nakabayad ka na yan. So para libre ka, magpa-check up ka sa mga Kaiser clinics or Kaiser medical or Kaiser accredited hospitals, di ba? Ito lang po yung papakita dyan, benefit card, di ba? And your one valid ID, di ba? And of course, you can pay rin, di ba? Your Kaiser dito rin. And of course, bank deposit, fund transfer. And meron na rin tayong Palawan Express. So wala pa naman silang official na letter. Basta pagka nagkakaroon na, i-disseminate na lang naman yung information na yan. So napaka-convenient, kumbaga, if you want to enroll with this Kaiser Saving Plan. Okay? So ngayon, ikaw to, hala, sige, kayod ng kayod para sa family. Diba? Nais mo na mabigyan ng komportabling buhay ang pamilya mo? Diba? Paano kung halimbawa ikaw kinuha ni Lord mag-exit sa mundong ito? Paano ang family mo na talagang itinutulak mo para mapunta sa comfortable level? Mababalik o mapupunta dito sa poverty? Diba? So paano sila mananatili dito? Dapat ikaw habang nagtatrabaho pa, meron kang protection, insurance, and healthcare. So na i-discuss ko na ito, diba? So ito na po yung insurance ang i-discuss ko sa inyo. Para kung halimbawa man, ang family mo mananatili dito, at maaari nga po yan. Kung halimbawa mataas yung insurance coverage mo, ang family mo mapupunta pa dito sa luxury level. So paano yan? You have to do a BTID na kung saan maaari mong gawin with most 18 or sa multiple option super term. Paano yan? Kasi gusto mo nga nataasan yung insurance coverage mo. Kaya gusto mong kumuha ng insurance. Yung Kaiser, pinaliwanag ko na yan sa inyo, hindi nga siya insurance, pero may maliit lang siya na component, di ba? Kaya kung halimbawa gusto mong taasan ang insurance mo, kailangan mag-buy term, invest the difference ka. Maaari mong gamitin nga itong most 18. Kasi sa most 18, maaari kang kumuha ng mataas na insurance coverage, pero ang babayaran mong premium, mababa lang. O tingnan mo to. Sa example natin, 30 years old siya. Ang kinuha niyang insurance coverage, 1 million. Sa coverage niya na 1 million, 5,710 annual or yearly. Di ba? Ikaw na mag-divide by 12 niyan o magkano lang monthly niyan. Di ba? Kaya nga, dito sa most 18, ito yung fixed na premium mo. So, fixed po yan sa 18 years, talaga yun yung kailangang mabayaran. But, it doesn't mean, di ba, na sa most 18, ito lang yung pwede mong ilagay. Kasi nga, yung difference, pwede ka kasing mag-invest. Yung contribution mo, mas malaki doon sa premium. Para yung excess, mapupunta sa investment or sa PDF or sa premium deposit fund para ito naman yung mag-grow. Yun naman yung mag-earn ng interest. Diba? Buy term, invest the difference. Yun yung ino-offer naman ng most 18. Diba? Multiple option super term. Ngayon, kung sa labas, talaga, o-offeran ka ng whole life. Pero dapat, naintindihan mo, yung insurance, kailangan mo lang during a specific period of time ng buhay mo. Kapag konti pa lang yung ipon. Di ba? Para hindi naman kawawa ang family. Kaya nga, kapag itong napili mo, pwede kang mag-contribute. Di ba? Ng malaking amount, tapos yung excess mapupunta sa investment. Di ba? Ang kaigihan nitong option super term ng most 18, katulad nito, example na lang natin.
Sa loob ng 18 years, 184,210 ang kanyang na-i-contribute. O tingnan mo, hindi siya every year nagko-contribute, di ba? Pero malaking amount. Ngayon, dahil malalaking amount yan, syempre ito fixed talaga yan na every year yan. Yan na yung premium niya. Yung excess, napupunta sa investment. Kaya yun yung nag-earn ng interest at ito yung nag-auto-pay. Di ba? Yan yung nag-auto-pay dyan. Tapos, dito, sa example natin, nakapag-withdraw pa siya ng 100,000. At, ibig sabihin, sa loob ng 18 years, ang total na contribution lang talaga niya is 84 kasi nag-withdraw pa siya ng 100,000 eh. But, on the 18th year, di ba, ito yung magiging earnings niya. Ngayon, nakunhood, may nangyaring masama sa kanya, ang family niya makakatanggap nitong 1.3. Di ba? Dahil yan yung 1 million, itong 1 million, plus itong returns na 332,000. Now, halimbawa, gagamitin mo to for the educational fund ng anak mo. Dapat under sa pangalan mo. Bakit? Eh, ikaw yung nagbabayad eh. Hindi pwede doon sa pangalan ng anak. Di ba? Para at least may living and death benefit. Ibig sabihin ng living, di ba? Nakapangalan sa'yo, pero sa purpose ng education ng anak mo, contribute ka, tapos merong excess na pupunta dito. So ngayon, kung halimbawa, magka-college na yung anak mo, withdrawin mo na lang. Tapos, di ba? Para at least magagamit pa. Pero kung halimbawa nakunhood, may nangyaring masama sa'yo, makapagpatuloy pa rin yung pag-aaral ng anak mo dahil covered siya. Yun yung makukuha niyang amount, whatever returns, yun din yung idadagdag. Di ba? Now, pagdating ng maturity, pagdating ng 18 years, kasi renewable po yan. Ibig sabihin, halimbawa, 1 million ka ngayon. The following year, gusto mong taasan, pwede yun. Di ba? I-upgrade mo. Renewable, every year po siya sa loob ng 18 years. Now, pagdating ng 18 years, if you want na ito, di ba, magiging permanent, di ba, or magiging pension, pwede yan. Iko-convert mo siya. So, magkakaroon ka na naman ng ibang application na parang upgrade to pension para at least magagamit mo naman for your retirement. Di ba? Kaya nga, tinatawag siya talaga na option, multiple option, kasi ibig sabihin, it's up to you para saan ang gamit nito. But again, bottom line, you have a higher insurance coverage, but the excess of the money na kinocontribute mo ay mapupunta doon sa investment. But ito, wala siyang healthcare. Kaya nga ito, 2-in-1 lang siya. Itong most 18, insurance plus investment siya. Okay? Ito po yung tinatawag na hybrid na VUL. Diba? Hybrid na VUL. And you know exactly kasi dito sa most 18, how much ang napupunta sa insurance mo and how much yung napupunta sa investment. So yun yung kaigihan with the BTID or the buy term, invest the difference. Okay? So now, the good thing, you can also enroll most 18 online kahit nasaan ka. Diba? Abroad ka man, or nasa Pilipinas ka, malayo ka sa Makati or what, you can do it online. Diba? So meron na tayong tutorial on how to do that. So yun yung kaigihan with kumbaga mayroon kang access sa mga online platform. Now, these are the plans, di ba? And the premium, if halimbawa, ang edad mo is 20 years old and you want 2.5 million na insurance coverage, ito po yung premium niya, 11,525. Annual na po yan. Annual na po itong mga amount na yan. Okay? Kaya kung halimbawa gusto mo na mag-open ng account sa most 18 kasi gusto mong taasan ang iyong insurance coverage, di ba? Kung ilang taon ka man, mamimili ka kung anong face amount. So kung halimbawa, ikaw ay 30 years old, di ba? 1 million na coverage, itong premium plus the minimum na 6,000 for the PDF or the premium deposit fund, yung sa investment side, plus the policy fee of 500, yun yung pang-opening na amount or account mo. Okay? So, depende sa edad. Ngayon, take note, kapag halimbawa gusto mong mag-apply ng most 18 higher sa 1M, kailangan, di ba, pag na-i-process yung online application mo, you have to prepare a medical certificate kasi hihingan ka talaga ng medical certificate. Okay? So, saka ka lang magpo-provide nun once nahingi na ang underwriter. Pero pagka wala pa naman, okay, so i-set aside mo lang yon. Pero kung halimbawa 1 million or below 1 million, yung face amount mo, no need to prepare for a medical certificate. Okay? So, yun yung MB Life Most 18. Now, you have to take charge of your own financial future. Huwag talaga mag-rely sa
programa ng government. Yes, sabi ko nga sa inyo kanina, maganda sana yung programa ng government, pero hindi talaga sila sapat. Kaya you have to make sure you have your own healthcare account, di ba? Retirement fund, di ba? Kasi pag nag-retire ka, alin ka dito? Magbibilang ka na lang ba ng barya? Ngayon nga, naka-quarantine, di ba? Isipin nyo na lang, ngayon naka-quarantine, walang trabaho, no work, no pay, di ba? Parang naghihintay ng ayuda. Pagdating ng retirement, ganun pa rin ba? Di ba? Kailangan, may choice ka. Di ba? May choice ka. So, mamili ka. Ngayon, halimbawa, nakaranas na tayo ng ganitong sitwasyon, mahaba-haba na quarantine. Di ba? So, isipin mo na lang, when you retire, wala ka na rin talagang trabaho nun, no work, no pay ka. Saan ka kukuha ng pera niyan? Di ba? So, ngayon, alam niyo po ba na hindi natin pwedeng takasan ang tax? Yes, isa to sa dalawang bagay sa mundong ito na hindi natin pwedeng takbuhan. So, we are now talking about estate planning. Kasi we are talking about investment, paano yung mga investments ko kung halimbawa may nangyari masasama sa akin, yung kalupaan ko, yung mga ganito-ganito, di ba? So, syempre, start tayo. Halimbawa, meron kang investment plan with Kaiser, di ba? Initial investment mo, 5,882, di ba? Whatever saving plan yung kinuha mo dyan. Nakunwood, may nangyari masama sa'yo, di ba? Ang family mo, ano matatanggap? 450,000 na insurance coverage or insurance money. Kasi ang Kaiser kasi 3-in-1 yan eh. Di ba? May healthcare, may insurance, may investment. Di ba? Ngayon, kung ang cause of death is accident, magiging 900,000 ito. Di ba? Ngayon, kung most 18 naman, meron kang account sa most 18, di ba? Nag-open ka, 12,210, di ba? Kasi yung 1 million, then, nakunod may nangyaring masama, yung 1 million na face amount na coverage mo, plus whatever return noong excess dun sa PDF. Diba? Halimbawa, meron ka ring account sa mutual fund, talagang naguhulog ka dyan, 1,000, 1,000, 5,000, 5,000, nakunwood, may nangyaring masama sa'yo, anong matatanggap ng family mo? Wala. Sa stock market, 10,000, 10,000, wala. Bakit? Ito po kasi mutual fund ng stock market, pure investment yan. Diba? Talagang 1 lang yan. Itong Kaiser, 3-in-1. Itong most 18, 2-in-1. Itong MF, 1. Stocks, 1. Pero hindi, it doesn't mean na hindi na matatanggap ng family mo yan. Para matanggap ng family mo, yung mutual fund or stock market investment mo, dapat naka last will and testament yan. Ngayon, itong last will and testament, kailan yan gagawin? Of course, ngayon na. Kung halimbawa meron ka ng pagmamayari na may value, diba? Dapat gumawa ka na ng holographic will. When we say holographic will, sulat kamay, ako po, si bla bla bla, nasa tamang pag-iisip. Meron akong account sa ganito, chuchu-chuchu, mapupunta kay ganito. Diba? So, yun yung wish mo ba? Diba? So, yun yung tinatawag na holographic will. Now, once na meron ka ng holographic will, syempre kailangan ma-under process na yon, may i-probate. Ibig sabihin, na kumbaga na-honor na yun ng korte na ikaw talaga gumawa nun. Napatunayan na ikaw talaga gumawa nun. Now, kung halimbawa, yung will mo na i-probate na, tapos yun nga, di ba, wala ka na sa mundong ito, pero may naiwan kang will, so yun nga, makukuha na ng family mo, whatever investments na meron ka, kalupaan, kung ano-ano pa yan, and at the same time, may babayad din sila ng estate tax. Di ba? So ngayon, magkano kaya ang possible na estate tax payable, di ba? So, under train law, ibig sabihin, di ba, na bago nga yung batas natin pagdating sa taxes, di ba? Kapag lang yung naiwan mong ari-arian or your estate, di ba, net value of your estate is less than 5 million, walang babayaran na tax ang family mo. Walang babayaran na estate tax ang family mo. Pero kung halimbawa, masinop ka talaga, ang dami mong naipon na pera, di ba? Ang dami mong investments. So, kung pag over 5 million, flat rate of 6% ang magiging payable, ang kailangang bayaran ng family mo sa government, sa BIR, para dito sa estate tax. Di ba? Doon sa bahay, halimbawa, yung ancestral house, di ba? 10 million worth, exempted po yun. Okay? Exempted po yun. So, yun yung igihan. Halimbawa, ito, 6%. Saan naman kukuha ang family mo? Di ba? Ng 6% para pambayad para makuha yung over 5 million na net value ng estate mo. Di ba? Dito, manggagaling yan. Kaya nga, di ba? Your family, you have to make sure na meron din talaga silang maiwan nito sa insurance para yun yung maaari nilang pambayad for the estate tax. Di ba? So, dapat, pag nag-invest ka, invest with a peace of mind. Hindi pwede yung parang gusto mo lang kitaan agad. Di ba? Hindi mo alam para saan yun, anong mangyayari, di ba? So, dapat alam mo at may peace of mind ka dun sa ginagawa mo. Di ba?
So, ngayon, how IMG can help you? Di ba? Para ma-achieve yung na-set mo nga na dreams or goals. So, IMG, maaari kang ma-educate. Di ba? Hindi po magtatapos lang dito sa ating webinar ngayon kasi with IMG, di ba, meron po tayong iba pang mga webinar class na exclusive, di ba? You will receive training and support para ma-manage, di ba? Invest and maprotektahan yung pera mo. Kasi meron tayong mga workshops, di ba? May mga exclusive na mga webinar class. Paano yung mga class ng IMG naka-quarantine ngayon? Katulad nito, di ba? Na webinar class. So may mga exclusive po tayo na mga session. Ang may access lang is yung mga IMG member. And of course, sa IMG, you can also execute. Ang hirap naman nun, di ba, na-educate ka nga, di ba? Marami naman talagang paraan para ma-educate. Kaya lang, paano yung execution? Gusto mo na talagang magsimulang mag-invest, pero paano yun hindi makalabas? O si IMG, kahit hindi ka lalabas, di ba, mag-enroll ka, meron ka ng access doon sa kanyang mga affiliated companies, di ba? And of course, when you execute within sa IMG, you can save money doon nga sa mga affiliated na. Kasi nga, nabibigyan ka niya ng access kasi nagagawa, di ba, ang advantage of being an IMG member, binibigyan ka or tinuturuan ka paano mag-do-it-yourself, DIY. Kaya nga, when you want to invest, mag-open ako ng healthcare. Sinong kailangan mo dyan, di ba? Kailangan mo ng ahente dyan, insurance, lahat ng mga financial needs mo, may middleman yan. Kaya nga, kung hindi ka IMG member, sino kakausapin mo? Middleman, di ba? Sabi ko nga sa inyo kanina sa mutual fund, kung ayaw mo na through IMG, maghanap ka ng broker, di ba? But if you're an IMG member, ikaw na tuturuan ka na lang. Okay? Ako po, hindi po ako ahente. Nagtuturo lang po ako para ikaw ang gagawa ng sarili mong investment plan. So, dapat ikaw mag-enroll para you will save money kasi you are doing your saving plan or investment plan DIY. Di ba? Meron ka ng access nito eh. Di ba? Binigyan ka na ng access eh. Kasi nga, IMG member ka, nag-enroll ka. Di ba? And dito nga, di ba, i-recap lang natin, this is the picture of a solid financial foundation. Di ba? Kailangan talagang tumatakto sa isip natin na dapat solid yung financial foundation natin, di ba? Ito yung pinaka-basic, healthcare, dapat may protection, debt management, emergency fund, investment, di ba? Lahat ng yan, maaari mong ma-avail sa IMG. Di ba? Kung gusto mo pang real estate, meron din. Di ba? So, meron kang business ownership program, marami yan. Di ba? So, from healthcare, insurance, pagbayad ng utang, kung magbi-business ka, meron ka dyan. Di ba? Sa emergency fund mo, maaari mong ilagay sa most 18 PDF. Sa investment mo, marami kang mutual funds, meron kang direct stock pa. Ayan. So, may direct stocks ka pang magagamit na may trade. Mayroon pang real estate ka pa na investment. So, it's really up to you. Okay? So, aside from that, na execution part, IMG also provides entrepreneurship program. Diba? So, be in the financial industry na kung saan meron ka pang online system. O katulad ngayon, diba? Lahat, maraming trabaho or maraming tao na wala ng trabaho. But if you're doing the IMG, diba? You have an access pa rin. Meron ka pa rin business na magagawa mo. Diba? You have to increase your cash flow by sharing. Diba? Yung naintindihan mo sa ginagawa natin dito. And of course, meron din yung proper na training kung paano mo siya gagawin. Diba? A business opportunity to achieve your financial goals faster. Diba? Now, with your enrollment of 5,500, ito agad ang mga benefits mo. Diba? Ito agad ang mga benefits mo. Na kung saan, automatic ka na meron kang IMG Soldivo Mutual Funds. Yan, makikita mo na kaagad yung shares mo dyan. Kung magdadagdag ka ng 500, on top of the 5,500, gagawin mo to 6,000. Meron kang Fidelity Life Insurance na makikita dyan na 50,000. Ano naman yan? Yan yung Micro Life Insurance na maaari mong magamit for memorial expense, the final expense, di ba? And of course, meron din po yung free concierge through Everest Memorial Services. Ibig sabihin, ito po yung memorial planner na tinatawag, di ba? And aside from that, agad-agad, when you enroll sa IMG, di ba, may mutual fund ka na, may automatic ka pa na personal accident insurance dito. Ibig sabihin, may coverage ka na 100,000, if ever ma-aksidente ka, halimbawa lang, may makukuha ang family mo. Kung IMG member ka lang ha, 5,500 lang, ang dami mo ng mga benefits at marami pang
iba, di ba? Ito pa, Kaiser e-health card na maaari mong magamit for basic, di ba? Basic na mga consultation, tapos meron din ditong voucher for vision care, di ba? Para sa salamin. Itong e-card, ibig sabihin, once you enroll in IMG, meron kang e-card para at least pupunta ka sa mga Kaiser Medical Center, ayan ha, Kaiser Medical Center mismo, when you are an IMG member, maaari kang magpa-consulta dyan, maaari kang magpa-basic check-up, di ba? So ito po yung mga Kaiser Medical Center within Metro Manila, di ba? Sa Cavite, ito naman ay sa SM City Santa Rosa, Laguna, di ba? Meron din sa Robinson's Galleria, sa Robinson's Place Manila, di ba? Meron sa North EDSA, at syempre ito yung pinaka-main clinic or main office sa Makati, sa King's Court sa Chino Roses. And meron din tayo sa Cebu City, di ba? Tatlo yan. And hopefully, di ba, for the next 1 year, 2 years, or within this year, kung kailanman, di ba, mayroong i-open na 10 Kaiser Clinic, Kaiser Medical Centers. Ang Kaiser, syempre, especially, i-open nila yan sa mga SM malls or iba pang mga malls katulad ng Robinsons. Para at least, di ba, convenient ng isang tao na pupunta, iisahan nilang napuntahan sa mall, magpapacheck up, di ba? So, talagang magagamit mo yung pagiging IMG member mo, di ba? Kasi kung halimbawa, magpapacheck up ka kasi naninikip at ang dibdib ko, di ba? Para mga ganyan. So, gamitin mo lang yung IMG e-card na ipiprint from your portal, o hindi punta ka sa, di ba, nearest na Kaiser Medical Center, di ba? At marami pang mga benefits as an IMG member, di ba? So ito yung nabanggit ko na sa inyo kanina na 0% na entry fee sa iyong mutual funds, di ba? Ito, discount sa mga special courses katulad po nito, di ba? Na patuloy ngayon na we are educating ourselves kung paano talaga yung online marketing para kasi ngayon ang business kapag walang online platform, talagang patay ang negosyo ngayon na walang online, di ba? So sa IMG talagang na advance mag-isip ang IMG eh. So talagang nag-offer na sila ng courses para mas maging effective pa yung business, di ba, using online platform, online marketing talaga ngayon. Yeah? So aside from that, and you are an IMG member, kung gusto mo rin kumuha ng sasakyan, meron kang discount. At when you do the IMG business, di ba, may rewards ka din. Di ba? Maraming rewards yan. Di ba? So may free travel, kung nag-qualify ka, ayan, world-class recognition, and of course, yung free HMO coverage. May mga requirements lang yan, but if you're doing the IMG, na nag-earn ka na, may mga rewards ka pa. Di ba? So sa panahon ngayon, hindi talaga sapat ang may trabaho lang. Dapat may business ka na rin para just in case, di ba? No work, no pay, but you have the business, hindi kawawa. Di ba? May income ka pa rin. Kaya nga, sa IMG, pwede ka rin talagang maging entrepreneur. Di ba? So, when you are an IMG entrepreneur, you're doing the IMG business, this is the projected income projections of doing the IMG business. Di ba? You, as an associate, extra 24,000 a month, di ba? So, MD, so we have a proper fast start training on how to do this. Pero ito, pinakita lang natin sa inyo para at least you will have an idea magkano ang pwede mong ma-earn doing the IMG business. So, how to do the IMG business? You just have to follow the IMG business system, which is you have to join, be affiliated. Siyempre, magbayad ka ng enrollment fee of 5,500, you own, di ba? Kaiser Saving Plan, whatever plan yan, yung pinakamababa mo, yung pinakamataas, it doesn't matter. Mahalaga meron ka. Kasi syempre, nagtuturo tayo ng financial education, so dapat ikaw mismo sa sarili mo, paano kung, di ba? Dapat meron ka rin sarili mong saving plan. And ngayon, kung gusto mo na talaga siyang i-build yung business mo, then i-share. Kasi kung gusto mong makatulong sa iba, then do it. Di ba? So, ang business or ang IMG talaga, win-win. Kasi nagtuturo ka, maturuan mo ang isang tao, and at the same time, may reward ka kasi may kakaroon ka nga ng income din. Di ba? Now, take note, we have a renewal fee of 1,500 every year. So, ito po, binabayad every December. Di ba? Bakit may renewal fee? Para ikaw, as an IMG member, meron ka pa ring access, meron ka pa ring mga benefits, meron ka pa ring access dito sa iyong portal, di ba? Sa Soldivo mo, sa whatever mutual fund mo, di ba? Mag-open ka ng 10 mutual fund, di ba? Zero load fee pa rin yon, patuloy pa rin yung mga benefits mo.
Di ba? So yun yung rason bakit may renewal fee at the end of the year na 1,500 ang IMG para patuloy ka pa rin na merong coverage ng mga benefits. And of course, when you're doing the IMG business, matatanggap mo pa rin yun. Okay? And these are the people, okay? These are our 3 builders of IMG. Sila po yung nagtatag ng IMG. So, mapapanood nyo po sila sa DZMM Teleradyo, di ba? So, si Sir Joen, si Sir Bart, and si Sir Noel. And every day, 9 a.m. Leaders Call. So, exclusive po yun. Silang tatlo nagtuturo dyan. And of course, si Corina, siya yung nagiging ambassador natin sa IMG. Nire-represent niya yung IMG kasi naniniwala siya sa advocacy na mahalaga ang financial literacy. Di ba? Hindi tsinelas ang makakasagot sa kahirapan kung hindi financial education. That's why talagang very aggressive din si Corina Sanchez na nagtuturo about financial education. Di ba? Kasi siya yung ambassador natin sa International Marketing Group. And of course, si Boy Abunda naman, siya naman yung representative natin for MB Life or Most 18. And si Sharon Coneta, siya naman yung ating representative for Kaiser. So yung rason bakit siya yung naging ambassador ng Kaiser kasi siya mismo nakaranas, di ba, na mahalaga na mayroong long-term healthcare dahil nga noong nagkaroon ng hospitalization ng hospital yung nanay niya na namatay din, di ba? Talagang nagkautang-utang siya, kaya nga na-realize niya na dapat pala meron talagang long-term healthcare ang isang tao kasi kahit nag-aano kayaman, di ba? Eh hindi naman kasi yung yaman ni Sharon nasa real estate eh. Hindi naman kasi pwedeng ibenta yon ng ng biglaan lang. Dapat meron ka talagang magagamit na healthcare for your healthcare needs. Kaya siya yung naging ambassador natin ng Kaiser. Okay? So yun lang. Maraming salamat.